Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3371. Dito na biglang tumakbo ang isang sundalo papasok sa hall, namutla ang mukha nito habang mangiyak-ngiyak na sinasabi kay Teddy na, "May masama po akong balita, may isang lalaki po na puwersahang pumasok sa gate ng city, nandito raw po siya para iligtas ang babaeng nakawala kanina." Ano, agad na hinampes ni Teddy ang kanyang kamay sa table at agad na napatayo habang sumisigaw sa sundalo ng, ano ang ibig nitong sabihin? Mayroon nang nagligtas sa babaeng yun kanina kaya paanong may pumunta pa rin dito para iligtas siya? Hindi naging maganda ang mood ni Teddy sa mga sandaling ito, bang. Nang biglang sip-in pabukas ang pinto papasok sa mansyon ng mayor na sinabayan ng isang malakas na pagsabog, dito na tumakbo papasok sa hall ang isang taong naglabas ng napakatinding aura. Ito ay walang iba kundi si Daryl, naging determinado ang itsura nito habang nagpapakita ng pagkabahala ang kanyang mga mata. Kalahating araw na ang nakalipas nang magulat at magalit si Daryl nang malaman niya ang mula kay Albert ang tungkol sa paghuli kay Mia Oyeng ng 12 Paladins matapos nitong magpanggap bilang Goddess of Light. Agad siyang umalis sa city nang walang pag-aalinlangan nang mabalitaan niya ito, isa pa ring babaeng may busilak na puso at pagmamahal kay Daryl si Mia Oyeng kahit na isa pa itong diwata kaya hindi niya hahayaang maging hadlang si Mia Oyeng matapos niyang gumugol ng mahabang panahon para hanapin ito. Bago pa man makarating sa Storm City, napagdesisyonan ni Daryl na ililigtas niya si Mia Oyeng anuman ang mangyari kahit gaano pa karami ang mga sundalo rito. Buwisit, puwersahang nagpunta rito ang lalaking ito, kumislap sa sobrang galit ang mga mata ni Teddy habang pinag-aaralan nito si Daryl. Kasabay nito ang paglabas ng mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon habang nakatitig ang kanilang mga mata kay Daryl, ang lakas ng loob nito para puwersahang pumasok sa Storm City. Dito na nagising sa katotohanan si Teddy, "Sino ka? At alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Alam mo ba ang kapalit ng sapilitan mong pagpasok sa mansyon ng mayor?" Sigaw nito habang nakatitig kay Daryl. Nasa Saint King lang ang lakas ng lalaking ito pero nagawa na niyang maglakas loob na pumunta rito, siguradong gusto na niyang mamatay. Isip ni Teddy na walang kaalam-alam sa tunay na lakas ni Daryl na hindi magagawang maimagine ng kahit na sino sa kanila. Huminga naman ng malalim si Daryl bago siya magsalita ng malakas at malinaw. "Kung ganoon ay ikaw ang taong namamahala sa Storm City, tama, hindi na ako magpatumpik-tumpik pa, ibigay mo na si Mia Oyeng sa akin." Naging malakas at parang kidlat ang kanyang boses na ma-echo sa buong Storm City, agad na nagdilim ang itsura ni Teddy nang marinig niya ang demand ni Daryl habang namumuo ang galit sa kanyang dibdib. Napahiya na siya nang mailigtas ni Yanhong si Mia Oyeng sa harap ng maraming tao. Naiinis pa siya sa nangyari nang bigla namang pumasok ang lalaking ito sa mansyon para iligtas si Mia Oyeng. "Buwisit, iniisip niyo ba na magagawa niyo kaming pasukin ng ganito sa Storm City sa sandaling may kailanganin kayo sa amin?" Nagugulat na sinabi ni Teddy. Hindi na siya nakikipaglokohan kay Daryl habang dinuduro ito at sumisigaw na sinasabing, "Pabagsakin niyo ang lalaking ito at bitiin sa lalong madaling panahon." Agad na sumugod papunta kay Daryl na parang isang malaking alon ng higit sa 100 mga sundalo nang ibaba ni Teddy ang kanyang utos. Nag-init naman sa sobrang galit ni Daryl nang makita niya ang pag-uutos ni Teddy sa kanyang pagbitay ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang ipinakita na kahit kaunting takot habang hinaharap ang mga sumusugod na sundalo. "Pagbibigyan kita kung gusto mo talagang makipaglaban," roar, nang bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ng isang dragon na bumalat sa kanilang paligid. Isang gintong liwanag naman ang bumaba sa hall nang ilabas ni Daryl ang sumasabog sa lakas niyang aura. Dito na pumaligid sa kanya ang 9 na mahahabang mga dragon na parang isang slaughter god. Kabanata 3372, Ascension of the Nine Dragons, "Pumatay ka," utos ni Daryl habang nakaturo sa daan-daang mga sundalo sa kanyang harapan. Dito na lumipad ang 9 na naghahabaang mga dragon sa direksyon na tinuro ni Daryl, agad na pinunit ng mga ito ang ere na kanilang dinaraanan. Ano, hindi ba't nasa Saint King lang ang lakas niya? Bakit naging ganito nakakatakot ang kanyang aura? Ano ang naglalakihang mga halimaw na ito? Nagulat at nagpanik dito si Teddy.
Walang mga dragong nabuhay sa Roland Continent kaya natural lang na walang ideya si Teddy sa kung ano ang siyam na mga dragong nilabas ni Daryl pero agad niyang naramdaman ang nakakatakot na aura ng mga ito kaya mabilis itong nagpanik. Kasabay nito ang nabablangkong pagtingin ng daan-daang mga sundalo sa siyam na mga gintong dragon sa sobrang takot, at pagkatapos ay agad na tinamaan ng matinding puwersa na nagmula sa dragon ang mga sundalo bago pa man sila makapag-react. Napasigaw at napatili na lang ito sa tindi ng kanilang dinanas, nasa 50 mga sundalo ang nasugatan ng malubha ng mga dragon, dumura na lang ang mga ito ng dugo habang tuluyang nanghihina ang kanilang mga katawan, gasp. Napahinga na lang ng malalim si Teddy at ang ibang mga sundalo, na tahimik ng gusto ang buong mansyon habang nakatingin ang lahat kay Daryl na parabang nakatingin sila sa isang halimaw. Ang ginawa lang naman ni Daryl ay ilabas ang nag-iisa niyang move na pumatay ng higit sa 50 mga sundalo. Tatao pa ba siya? Tao pa ba ang hayop na ito? Natigilan dito ang lahat. Nagugulat na tumingin sa kanya ang lahat habang naglalakad si Daryl palapit kay Teddy habang nanlalamig na sinasabing, isang beses na lang kitang tatanungin, nasaan si Mia Oyeng? Nagmukhang wala sa sarili si Daryl habang ginagawa ang lahat para lang mailigtas si Mia Oyeng. Kamahalan, niligtas po ng isang napakalakas na babae ang Mia Oyeng na iyon, mapait na ngumiti si Teddy habang pinupunasan ang malamig niyang pawis. Nagmukhang nainerbiyos si Teddy nang sabihin niya yun, tuluyan nang nawala ang kanyang pagka-arogante at katigasan ng ulo na ipinapakita niya kanina. Inakala niya na madali niyang mapapatamba ang tao sa kanyang harapan, pero hindi niya inaasahan na tinatago lang pala ng kanyang kalaban ang lakas nito na umabot sa punto kung saan nagawa nitong pumatay ng higit sa 50 mga sundalo sa loob ng isang pag-atake. Masyado nang malakas si Daryl kaya kinakailangang yumuko ni Teddy sa harapan nito, niligtas siya, napasimangot na lang si Daryl nang marinig niya ang isinagot nito. Dito na siya tumitig kay Teddy habang sinasabi na, binabalaan kita, huwag mo akong lolokohin, sabihin mo sa akin kung nasaan ngayon si Mia Oyeng. Inakala niyang nagsisinungaling lang si Teddy dahil alam niyang walang kahit na sinong kaibigan si Mia Oyeng sa buong Roland Continent, kaya sino ang maglalakas loob na magligtas dito, siguradong nakakulong lang ito sa isang lugar. Totoo po ang sinasabi ko, kamahalan, hindi po ako nagsisinungaling sa iyo, mayroon pong nagligtas sa kanya. Kung gusto niyo po ay magtanong kayo sa ibang tao para lang maniwala po kayo sa akin, halos mangiyak-ngiyak na si Teddy nang hindi maniwala sa kanya si Daryl. Agad namang tumango ang mga nakapaligid na sundalo sa kanya. Opo, niligtas po ito, nakita po ito ng aming mga mata. Mas lumalim pa ang pagsimangot ni Daryl nang marinig niya ang sinabi ng mga tao sa kanyang paligid, dito na tumindi ang kanyang pag-aalinlangan sa sinasabi ng mga tao. Iniisip mo ba na maniniwala ako sa simpleng pag-oo ng mga tauhan mo? Malaki ang tsansa na nagsasabuatan lang kayo para lokohin ako. Nanlalamig na tumitig si Daryl kay Teddy habang ginagamit ang determinado nitong boses, kilala mo ba si Winston? Ako ang pumatay sa kanya, kaya susunugin ko ang buong Storm City sa sandaling hindi ko makita si Mia Oyeng ngayong araw. Ano, siya ang pumatay kay Winston? Natigilan si Teddy nang marinig niya ang balita habang walang magawa sa kanyang kinatatayuan, halos mangiyak-ngiyak na ito ngayon sa kanyang pwesto. Nahihibang na ba siya? Malinaw ko na itong sinabi pero bakit hindi pa rin naniniwala sa akin? Naramdam ng nai-stress na si Teddy na parabang gusto na niyang sigawan si Daryl pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili nang maisip niya ang lakas nito. At sa wakas, habang nasa ilalim ng matinding pressure na ibinibigay ng aura ni Daryl, agad na nakaisip si Teddy ng isang ideya. Sige na po, huwag na po kayong magalit kamahalan, hindi na dapat ako nagsinungaling sa iyo. Kasalukuyang nasa Storm Mountain na nasa hilaga ng city ngayon si Miss Mia Oyeng, sabi ni Teddy habang ipinapakita ang bahagya niyang pagngiti. Nagmukhang seryoso sa kanyang pagsasalita si Teddy habang kumikislap ang malatusaw niyang mga mata. Makikita sa ilalim ng mga bangin sa Storm Mountain na nasa hilaga ng city ang isang napakalaking natural cave na parabang walang hangganan, madalas na tinatamaan ng naglalakasang mga bagyo ang lugar na yun kaya pinangalanan ang syudad na malapit dito bilang Storm City. Kabanata 3373, pinag-isipan nito ng husto ni Teddy, ngayong ayaw talaga maniwala sa kanya-kanya ni Daryl, mas mabuti kung papuntahin na lang niya ito sa nakakatakot na kuwebang yon. Siguradong hindi na ito makakalabas ng buhay sa sandaling makapasok siya rito. Dalhin mo ako roon, dali, walang pasensyang sinabi ni Daryl. Tumango naman si Teddy habang ipinapakita ang isang mataas na ngiti sa kanyang mukha.
Dito na niya dinala si Daryl palabas ng mansyon para ilakad ito papunta sa Storm Mountain, sinamahan din sila ng 12 dosenang mga sundalo paakyat ng bundok. Napasimangot na lang si Daryl habang tumitingin sa paligid nang makarating sila sa tuktok ng bundok, buwisit. Isang napakalaking kuweba lang ang makikita sa ilalim ng banging ito, wala akong nakikita na kahit anong bakas ni Mia Oyeng, rito, nasaan na siya, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Nagpakita naman si Teddy ng isang maliit na ngiti habang magalang na sumasagot ng, nasa loob po siya ngayon ng kuweba, ikinulong siya dahil sa nakamamatay niyang kasalanan na pagpapanggap bilang Goddess of Light. Masyadong naging magaling ang ginawa nitong pagarte kaya walang sino man ang kamwestiyon sa kanyang mga sinasabi, tumango naman dito si Daryl, sige, siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo kung ayaw mong makita ang galit ko. Whoosh, at pagkatapos ay agad niyang ginamit ang kanyang elixir field habang tumatakbo papasok sa kuweba, dito na natigilan si Teddy at ang mga sundalo. Mamasyado nang wala sa sarili ang lalaking ito, walang dulo ang kuwebang ito pero nagawa niya pa rin pumasok dito. Nagliwanag dito ng husto si Teddy habang nakakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang sarili, nagawa talagang pumasok ang lalaking iyon sa loob. Inalis na rin ito ang malaking tinik sa aking likuran, siguradong mamamatay siya sa sandaling pumasok siya sa hukay na iyan, at pagkatapos ay inutusan na niya ang kanyang mga sundalo na bumalik sa Storm City. Samantala, sumipol ang hangin sa mga tainga ni Daryl habang lumilipad siya papunta sa ilalim ng bangin, habang tumatagal ay mas pabilis ng pabilisan kanyang pagbagsak pero hindi pa rin siya nagpapanik dito, at sa halip ay nagawa nitong gamitin ang kanyang Heavenly Halberd para ipangsaksak sa gilid ng bundok para mapabagal ang kanyang pagbagsak. At pagkatapos ng 10 minuto ay nagawa na rin niyang lumapag sa lupa, nasugatan na siguro siya ng malubha kung nangyari lang ito 10 taon na ang nakakalipas, pero masyado na siyang malakas ngayon kaya 2 hakbang lang ang kanyang kinakailangan para makatayo ng diretso. Mabilis siyang tumingin sa kanyang paligid habang nagagalit na sinasabing, buwisit, niloko na naman nila ako. Napakalaki ng kuweba sa kanyang harapan na binubuo ng iba't ibang mga daanan papasok dito na parabang isang malaking maze. Sumipol ang hangin sa kanyang paligid habang napapansin na walang kahit na anong bakas ng buhay sa loob nito. Susunugin ko ang buong Storm City sa sandaling makabalik ako, dito na dahan-daang naglakad papasok ang galit na si Daryl, naramdaman ni Daryl ang paglakas ng hangin habang naglalakad siya papunta sa loobang bahagi ng kuweba kaya hindi na naimulat pa ni Daryl ang kanyang mga mata. Paano naging ganito kalakas ang hangin sa loob ng kuwebang ito, isip ni Daryl, hindi na niya ito iniisip pa ng masyado. Gusto niya lang namang humanap ng daanan palabas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Dito na siya biglang nakaramdam ng isang wave ng aurang bumubuhos sa kanyang harapan, dito na niya biglang narinig ang isang nakakabinging tunog. Roar, buwisit, nagulat ng husto si Daryl habang kumakabog ng mabilis ang kanyang puso, masyadong malakas ang tunog at wala ring kahit na anong uri ng halimaw ang may kakayahang gumawa ng ganito kinakakatakot na angle. Posible ba talagang magkaroon ng mga ganitong uri ng halimaw sa Roland Continent, ang kuwebang kaya ito ang tahanan ng mga halimaw na ito? Isip ni Daryl habang pinabibilis ang kanyang paglakad, pagkatapos makapaglakad ng 100 metro ay nakarating na rin si Daryl sa isang dambuhalang bato na gamulat ng husto sa kanya. Kabanata 3374, nakita ni Daryl ang isang dambuhalang halimaw na nakahiga sa kanyang harapan. Mayroon itong haba na nasa 100 metro at katawang walang kahit na isang balahibo. Nabalot lang ito na kulay pula at itim na kaliskis, nagkaroon din ng mahabang buntot at leeg ang halimaw na ito. Sa unang tingin ay nagmukha itong isang dinosaur sa Nine Mainlands pero nagkaroon ng isang ito ng isang pares ng mga pakpak sa kanyang likuran. Maging ang mga mata nito ay nagmukhang demonyo sa sobrang pula habang naglalabas ang kanyang katawan ng isang nakakatakot na aura. Mas nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang lakas ng halimaw na ito. Masyado itong malakas pagkatapos nitong maabot ang level ng isang Saint God. Pagkatapos matigilan ng higit sa 10 segundo, nakapag-react na rin si Daryl habang humihinga ng malalim sa kanyang kinatatayuan, ito na kaya ang dragon sa kanilang mundo, isip niya. Marami nang nabasang mga sinaunang libro si Daryl sa study room ni Dominic noong una siyang nakapunta sa lugar na ito. Dito na niya nakita ang isang record na tungkol sa mga dragon sa isa sa mga sinaunang libro na kanyang nabasa. Kahit na mayroong mga dragon sa Roland Continent, nalalayo naman ang itsura nito sa mga dragon na nakatira sa Nine Mainlands, masyado ring wild at malademonyo ang halimaw na ito. Ayon sa sinaunang mga libro sa Roland Continent,
Masyado raw malakas at makasarili ang mga dragon dito, nagagawa ng mga itong sumugod sa mga syudad para atakihin ang mga tao. 2,000 taon na ang nakalilipas nang biglang magpakita ang mga dragon at mula noon ay hindi na sila nakita pang muli ng mga taong nakatira sa Roland Continent. Buwisit, inakala kong walang laman ang kuwebang ito, hindi ko inaasahang makakakita ako ng dragon dito, isip ni Daryl habang humihinga ng malalim sa sobrang gulat. Pero hindi pa rin ninervyos dito si Daryl, kasalukuyang nakahiga ang dragon habang bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata na para bang nagpapahinga ito. Maliban pa rito ang dalawang mga gawa sa jade na tinik na nakatusok sa magkabila nitong mga pakpak, nakita ni Daryl ang fulo na inukit sa mga tinik na ito na siya ring naglabas ng kakaibang aura sa paligid. Siguradong ang mga tinik na ito ang dahilan kung bakit hindi makalipad ang dambuhalang dragon na ito. Dito na tiningnan ng maigi ni Daryl ang mga tinik na nakatusok dito nang bilis siyang magulat, halos mapasigaw siya nang makita niya ito dahil nagmukha itong isang trap dragon thorn. Noong unang itatag ni Daryl ang Elysium Gate Sect ay nagawa niyang kumulekta ng napakaraming mga sinaunang libro at dokumento. Makikita sa isa sa mga ito ang tungkol sa pag-imbento ng mga cultivator sa isang secret weapon na tinawag nilang trap dragon thorn para manghuli ng mga dragon. Siguradong hindi makakagalaw ang sinaunang dragon na tamaan ng trap dragon thorn, pero natural lang din na mawala sa isipan ng mga cultivator ang impormasyon tungkol sa trap dragon thorn nang mawala ang mga dragon sa Nine Mainland. Hindi inasahan ni Daryl na makakakita siya nito sa ibang mundo. Russell, habang nasa gitna ng kanyang pagkagulat ay nakarinig si Daryl ng ilang magagaan na hakbang na papalapit sa kanya mula sa isang daanang mula sa kanyang kanan. At pagkatapos ay unti-unting nagpakita ang dalawang mga imahe sa kanyang harapan, isang lalaki at isang babae ang mga imaheng ito. Nakasuot ang babae ng isang masikip na armor na nagpakita sa perpektong hubog ng kanyang katawan habang ipinapakita naman ng maesla nitong mukha ang angkin nitong kagandahan. Mukhang pagod na ito habang hinahawakan ng maeslan at magandang kutsilyo sa kanyang kamay, nakasuot din ang gwapong lalaki ng isang armor habang ipinapakita ang pagod niyang mukha. Siya yun, nagulat ng husto si Daryl nang makita niya ang itsura ng babae, ito ay walang iba kundi si Madeline na anak ng tumatayong pinuno ng Bounty Alliance na nakilala ni Daryl sa Allandis. Nagawa niyang bumisita noon sa Bounty Alliance kung saan niya nagawang mailigtas si Mr. Chase, hindi nagtagal ay nagsaanib puwersa sila ni Madeline para hulihin ang leader ng mga bandidong di Osram. Bakit siya nandito, isip ni Daryl. Dito na nakita ni Madeline si Daryl bago mapatalon sa sobrang sorpresa. Agad niyang pinigilan ang kanyang nararamdaman habang mahinang sinasabi kay Daryl na, "Buhay ka pa pala, Daryl. Inakala kong patay ka na. Ano ang ginagawa mo rito?" Noong una ay kilala si Daryl bilang Royal Court Knight ng Heavenly Star Principality. Hindi nagtagal ay biglang mayroong nangyari sa Allandis na nag-udyok sa mga sundalo nitong habulin si Daryl, at ang huling nakita ng mga ito ay ang pagkahulog niya sa bangin, walang sino man sa mga ito ang nakasigurong buhay pa siya sa ilalim ng bangin na iyon. Kabanata 3375, nakaramdam ng konsensya si Madeline nang marinig niya ang balita. Kahit na hindi siya malapit kay Daryl, nagawa pa rin niyang mahuli si Osram nang dahil dito. Kaya natuwa siya ng husto nang makita niyang ligtas si Daryl. "Long time no see, Madeline," nakangiting sagot ni Daryl. Hindi maiwasang tingnan ni Daryl ang katawan ni Madeline habang nagsasalita. Wala talagang katulad ang kagandahan nito at mas naging sexy pa mula noong huli niya itong nakita. Dito na biglang tiningnan ng katabing lalaki ni Madeline si Daryl mula ulo hanggang paa bago nakasimangot na sabihing, "Madeline, sino siya?" Ang lalaking ito ay nagngangalang Colin, ito ay isa sa mga pinsan ni Madeline, isa na itong Saint Honor level na kakasali lang din sa Bounty Alliance. Naiinis nitong tiningnan si Daryl habang nagsasalita. Nakasuot lang ng ordinaryong mga damit ang lalaking ito na mayroong lakas na nasa level ng Saint King, pero nagawa pa rin niyang makilala ang aking pinsan, isip nito. Mukha namang nasabik si Madeline habang nagmamadaling ipinapakilala ang dalawa sa isa't isa. "Pinsan, ito nga pala si Daryl, ang lalaking nakwento ko sa iyo noon, tinulungan niya akong hulihin si Osram." Natigilan dito ng ilang sandali si Colin. At pagkatapos ay bahagya na lang itong natawa habang sinasabi na, "Pinsan, paano kanya nagawang tulungan na hulihin si Osram gamit ang lakas na nasa Saint King level? Siguradong sinuswerte lang siya kung magagawa niya man ito." Naiinis namang ngumuso si Madeline nang marealize niya na hindi siya pinaniniwalaan ni Colin,
gumaganda ng husto ang mukha nito sa bawat sandali may inis siya ng ibang tao. Nagpakita naman ng kalmadong itsura si Daryl, pagkatapos ng maraming taon niya sa mundo ng mga cultivator, mas anay na siyang ma-misinterpret ng mga tao sa kanyang paligid. Pagkatapos makipag-usap kay Madeline, nalaman ni Daryl na hinahabol ng mga ito ang isang kilalang kriminal, nagawa nitong makatakas ng mapadpad ang magpinsan sa Storm Mountain, aksidente lang na napunta sina Madeline at Colin sa kuwebang pinasukan ni Daryl. Habang nasa gitna ng kanilang pag-uusap ay napansin na rin ni Madeline ang dragon na nagpapahinga hindi kalayuan at nagulat ng gusto kaya agad na nanginig ang kanyang katawan habang lumalambot ang kanyang mga tuhod. Kasabay nito ang pagbuntong hininga ni Colin habang natitigilan sa kanyang kinaroroonan, pagkatapos ng ilang sandali ay nagawa na ring mauna ni Madeline sa pagre-react gamit ang nanginginig niyang boses, "The dragon, may dragon dito." Agad namang naglakad si Colin para ilagay ang kanyang sarili sa harapan ni Madeline, "Huwag kang mag-alala, pinsan, nandito na ako," comfort nito habang namumutla ang kanyang mga mukha at nanginginig ang kanyang mga binti. 2,000 taon na ang nakalilipas mula noong nawala ang dragon na nagpapahinga sa kanilang harapan case imposible para sa mga itong hindi magulat sa kanilang nadiskubre. Dito na nagising ang natutulog na dragon matapos nitong mapansin ang paggalaw at ingay mula sa 3 mga taong nag-usap hindi kalayuan. Agad na tumitig ang kulay dugo nitong mata kina Daryl bago nito ibuka ng malakas ang kanyang mga pakpak na gumawa na umihip sa 3. Masyadong walang awa ang mga dragon sa mundong ito kaya ang unang naging reaksyon ng natutulog na dragon ay ang pagpatay sa 3 mga tao nang mapansin niya ang mga ito. Dito na nagbago ang itsura ni Daryl, Madeline at Colin, natakot ang mga ito ng husto habang tumatama sa kanilang katawan ang nangangalit na puwersa ng hangin sumire sa maayos na daloy ng hangin sa paligid. Gumawa ang dragon ng nakakatakot at nakamamatay sa talam na puwersa ng hangin papunta sa kanila. "Ano na ang gagawin natin?" Nagpapanik na sinabi ni Madeline. Huminga naman ng malalim si Colin habang malakas na sinasabing, "Huwag kang magpanik, pinsan," at pagkatapos ay bigla nitong nilabas ang kanyang Saint Energy para sabupain ang malakas na puwersa ng hangin na papunta sa kanila. Bata pa lang ay may gusto na si Colin kay Madeline, sumali rin ito sa Bounty Alliance para mapalapit dito, kaya natural lang na magpakitang gilas ito sa harap ng pagsubok. Pero agad na tumalsik si Colin nang tamaan siya ng malakas na puwersa ng hangin mula sa dragon, tumama siya sa mabatong bahagi ng pader at sa mukha ng dugo habang namumutla ang kanyang mukha.